ito'y malapit ng totally ripe na papaya. Noon, isang araw, papaya lang ulam namin for survival in Hagna way back 15 years ago. Kaya nga nagtanim ako ng marami kasi itong papaya ay kabahagi ng ating buhay noon. Kumakain tayong papaya ngayon pero kahit papano hindi na gano'n na for the whole day, papaya lang talaga para mabuhay. Kasi nga, lahat tayo nagtagumpay dahil sa ating kahirapan. Naging challenge yun. Pag nahirapan ka ng buhay mo, huwag kang magpahinaang loob. I-challenge mong sarili mo. Maraming mga tao nga sa noon, sabi nila 10 years ago, mali yung teachings ko. Anong gawa ko? Nag-aaral ako ng law, nag-aaral ako ng teolohiya sa Cebu, San Carlos Theological Seminary. Diyan ako sa Cebu, mga Cebuanos, 2 years kapin, St. Jerome Biblical Center. Bakit? Kasi challenge kong sarili ko. Kaya nga, Luke 19, si Zaccheo, kahit pandak na pandak, mas pandak pa sa akin, chief collector. Bakit? Kasi challenge yung sarili niya, naangat, makatapos ng pag-aral, kaya higher position siya sa group of tax collectors sa panahon ni Kristo. Yung sinabi ni Kristo, baba kaya sa kawing si Kumuro. Kasi si Kristo nakapansin sa kanya, umakyat kasi sa kahoy, kasi maparaan. Yun ang ibig sabihin, if you are maparaan, madiskarte, mapansin ka ng Panginoon. At sinabihan ni Kristo si Zaccheo, salvation is happening in your house, kasi pinatuloy si Kristo ni Zaccheo. Tulad ninyo ngayon, pinatuloy yung salita ng Panginoon sa aking mga turo. Kasi si Kristo nagtuturo naman talaga, hindi lang sa templo. Kahit doon sa masukal na lugar, wilderness, doon sa mga kagubatan, Mount of Olive, doon sa tubig, saan? Yun ang aking ginawa, biblical to kasi. So, i-challenge sarili mo. Kaya nga may mga PWD na mga content creators nag-click. Bakit? Namangha tayo how they survive, mga nitibos sa kabundukan na survive. Bakit? Siya challenge lang sarili nila sa kahirapan. Dapat ganyan ka. Kung kaya nila, bakit hindi mo kaya? Yun ang ibig kong sabihin. Bakit ko yun sinasabi? Kasi every time I eat papaya, naalala kong buhay namin noon, 10 years, 15 years ago. Ang hirap talaga. Pero ang buhay talaga ay gulong ng palad. Nagbago sa takbo ng panahon. Bakit? Tinulungan kong sarili ko. Walang ibang tutulong sa iyo. Kung mayroon mang iba, hindi yan magtagal. Lalaho yan, lalabo yan, tulad ng relationship. In the first relationship, first stage, ang labing, ang saya. Pilimero nga, binigyan siya ng proposal ring. Kalaunan, engagement ring. Kalaunan, wedding ring. Kalaunan, suffering. At yung huli, boxing ring, binugbog. Kaya naghiwalay. Kasi ganyang buhay. Lalong tumatagal, nagbabago. What is constant is this world is change. Kaya nga, challenge ko kayo. Labanan yung kahirapan. Poverty is not a hindrance to succeed in life. May nagtanong sa akin kung mayaman ba ako. Cash, wala akong ganun kalaki. Pero properties, mayroon. Ito. At sa Hagna. Bakit nag-properties tayo? Kasi nag-discard tayo. When I was 30, 32, I was able to purchase land. It took years in making our resort, our business, our farm. Kaya nga, ang iba nagalit sa akin yung mga matatanda kasi ang bata ko pa, I'm 40 years old now. Kahit may isa doon nagbas na matanda daw ako, no? At tinanggihan ko yung Facebook niya, mas matanda siya sa akin. Binubuli niya ako. Kalbo pa naman. Pangit ang muka. Kaya nga, minsan napipikon ako, bakit okay lang magbas kayo pag mayaman kayo, mayroon kayong pira, at pogi kayo, okay lang yun. Pero, Diyos mio, lalo pa kayo naghirap, sa Bisaya pa, alaot ka, kusog pa manghilabot. Kaya nga, hindi ko sila pinalagpas. May nagsabi rin sa akin, brother, bakit minaliit at nanlalait kas mga basos mo? Hindi ko sila nilalait, pinupuna ko kasi mali yung ginawa nila. Okay lang ako ibas kung sa tingin ninyo mayroon kayong nagawa na pundar. Yung mga kapatid ko nga nag-involve na sa sarili nila. Pinagalitan yung mga basos ko kasi kilala ako ng mga kapatid ko.
Pero nagtuturo ako, wala kayong nakitang ebidensya, wala akong farm, wala akong yaman, wala